So here we are, guys. We are heading to Yerevan, Armenia. Time check, it's already 7:45 p.m. and we are flying through Fly Dubai, going to Armenia at 10:40 p.m. Actually, it's a layover with 7 hours sa Dubai. Worst experience talagang nangyari sa amin sa Dubai nung layover. Anyway, andito na muna kami at nakapasok na kami sa Amman International Airport. Kakain muna kami ng food since Elia is hindi pa nag-dinner. So, dito, grabe, napakamahal ng pagkain. Yung food na yan, 60 reals na yan. Bakit nga ba ako nag-book ng Fly Dubai and not direct flight? Since, mas mura naman talaga kasi ang may layover kesa yung direct flight ng Qatar Airways. Nagtitipid tayo. So, kaya, layover ang napili ko. And kasi ang purpose lang naman ng pagpunta namin dito is para makapag-exit si Mama at makapag-renew siya ng visa niya sa Qatar kasi pa-expire na yung visa niya and kailangan niyang i-renew ulit. Ayoko naman na bumalik siya ng Pilipinas kasi ang dami-daming requirements na hinihingi. Unlike na mag-exit lang kami sa another country at pagbalik dito is okay na. Initial plan talaga is Georgia. Tapos, twice na-reject yung visa ni Mama sa Georgia. So, sabi ko, sige, Dubai na lang siya mag-exit. Since February ngayon at mag-i-snow sa Armenia, sabi ko, why not try to Armenia, diba? At ma-experience namin yung snow. So, ayun, ito na nga, ang ine-expect ko, napakaganda ng airport sa Dubai. But then, super worst experience namin talaga. Kasi nagre-ready ako na, akala ko, yung 7 hours layover namin is makakapag-sleep man lang kami sa lounges na meron dito sa airport. But then, hindi ko alam na yung Terminal 1 and Terminal 2 and other terminals ay hindi siya connected ng isang airport. Unlike sa Hamad, once na nasa loob ka na ng airport, makaka-access ka sa buong lounges na meron doon. So, nag-expect ako na magkaroon man lang sana kami ng time to sleep kasi 7 hours yung layover. But, ito ang naging experience namin. Dito lang kami sa may upuan habang pinapatulog ko si Aliyah kasi it's already midnight and pagdating namin doon is pagod na pagod kami. Alam mo yun, wala man lang kaming tulog na maayos. Imagine you have to pay $33 para dyan lang sa food na yan, na hindi man lang sobrang daming choices. And yung couches is ganun-ganun lang. Tapos yung mga charging port is on the other side. Wala man lang yung malalapit sa mga chairs. Grabe talaga, hindi worth it yung $33 na yun. Although yung sa akin is for free dahil meron akong Mastercard, kaya na-access ko yung Marhaba Lounge for free, even the buffet. But, yun nga, si Mama, I have to pay for her para lang makapasok siya sa loob. Then si Fritz, doon na lang siya sa labas ng lounge para man lang makatipid at doon na lang siya umupo para mag-sleep. Ayun na nga, so, kung gusto niyong mag-travel with the kid, dapat direct flight na lang yung kunin niyo kung hindi kayo nagtitipid. Or else, kailangan i-check niyo talaga kung may mga matutulugan talaga kayo sa airport pagdating doon. Kasi sa akin, I thought na magiging okay yung stay namin. Kasi syempre, Dubai yun, diba? Alam natin na maganda naman yung mga facilities nila. Pero ayun, super disappointed talaga ako sa nangyari sa amin pagdating sa Dubai International Airport. Kailan kaya? Dati. Kaya pakita mo. Wala naman. Ubo yun, ubo. Say, Aliyah. Baby. Look, mommy, look, mommy. Look, mommy. Baby, baby. Look, mommy, oh. Aliyah, look, 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 mommy. Mag-ihip ka, Aliyah. Where's the smoke? One more. Look, Mama, bakit ka? Don't cry. Hello. Wow, Aliyah. 'Now I'm gonna make a review sa Arig Hotel na nabook namin dito sa Yerevan, Armenia. I book it in booking.com. So ito na nga yung reception nila.
Alam nyo ba, ang weird kasi walang tao yung reception nila. Tapos yung binibigay pa nila sa amin susi, susi ng room namin at susi mismo ng hotel. Sabi nila sinasarado nila yung hotel at yung mga naka-check-in doon, ino-open na lang nila. So ayan. Malinis nila. Ayan yung sa labas ng aming hotel. So nice ng view actually. At super lamig talaga ng araw na yan. Ayan. So feeling ko kapag summer dito or spring, ang ganda ng location kasi nagbo-bloom yung mga yung mga puno. Layo talaga kasi siya sa city proper. Not entirely malayo, pero 3 kilometers or 9 minutes siya from Republic Square. Kaya yung location niya is hindi ganun kaingay kasi parang mga nakatira lang talaga dito sa Armenia yung mga nakapalibot dito sa hotel natin. Yung disadvantage lang namin dito is since malayo siya sa city proper, kailangan namin mag-book ng taxi papunta sa city, which is hindi naman ganun kamahal. Yun nga pala sa mga magpupunta dito, you have to install Yandex. Yandex Go para sa mga taxi or transportation na pupuntahan dito around Armenia. Super mura lang siya. Compared dito sa Qatar, super mura talaga nung taxi nila. Second na naging concern namin dito sa room namin is amoy sigarilyo siya. Kung mapapansin nyo sa mga Armenian dito, ang hilig nilang manigarilyo talaga. I don't know, siguro dahil kasi malamig, kaya ang hilig nilang manigarilyo. Tapos yung room namin is super amoy smoke, kaya nagreklamo ako dun sa reception. Sabi ko gusto namin magpalipat ng room dahil hindi talaga kami makatulog. And which is a good thing, binigyan niya naman kami ng room, pero hindi ganun kalaki tulad nung room namin na yung pinakita ko sa video. Although kahit hindi ganun kalaki, at least hindi man lang amoy smoke, diba? Mas okay na yun kesa naman sa malaki tapos amoy smoke naman. Another concern namin is yung receptionist is hindi siya marunong masyadong makaintindi ng English. Although alam naman talaga namin kasi may mga napapanood naman kami mga reviews na hirap nga talaga silang makaintindi ng English at makapagsalita. So, mas okay talagang meron kayong WhatsApp para i-message sila para i-translate na lang nila yung mga gusto nyong sabihin. Like example, manghihingi lang ako ng clothes hanger. Hindi nila alam yon, yung hangeran lang ng damit. Sinabi ko sa kanila, pwedeng makahiram ng clothes, jacket. Doon naintindihan na nila kung ano yung hinahanap ko. Concern namin is yung pagsaserve ng breakfast. Usually, diba, sa ibang mga hotel, nagsaserve sila like around 7 o'clock or 8 o'clock. Dito, 9 o'clock. I don't know, dahil siguro yung sikat ng araw is around 8 a.m. Kaya kailangan 9 o'clock sila. Ayun, so parang medyo late lang for me yung pagsaserve nila ng breakfast. Tapos yung breakfast nila is like same everyday, itlog, walang rice. Alam mo naman tayo mga Pilipino, we love rice. Tapos yun, itlog lang. Tapos kamatis, ganun, tinapay. Ayun lang, ganun lang everyday. Magkano na nga ang aming hotel room for 4 days? With including breakfast, it's 51,480 Armenian dram or equivalent to 472 reals. Diba super cheap for 4 packs and 4 days? Yun lang yung amount na binayaran namin. So will I recommend Arig Hotel? Yes, I would recommend Arig Hotel kasi super nice ng reception nila and super accommodating nila sa mga concerns namin, and the place is so nice. So, kailangan nyo lang talaga i-check if do you like the room. So, para agad-agad is mapalitan nila kung hindi okay. So, on our first day, naglalakad kami papunta ng Sherep Restaurant. Ito yung recommended na mga nakikita ko sa TikTok. So, we have to try it kung masarap nga ba talaga and worth it. So, medyo matagal-tagal din yung lakad namin. It's just in front of Republic Square sa may Marriott siya banda. So, ayan. Hindi ginaw yan, yan namin. Hi, Daddy. Say hi to Daddy. Say hi. Aliyah, say hi.
Aliyah, look at mommy. Nandito kami sa loob. So nice ng place ha, actually. Like, super, you know, parang nasa ibang ano ka talaga, lugar. Nasa likod pala ng upuan namin is puro mga wines. Grabe talaga. Sobrang daming wines. First order namin is yung spinach soup. So far, natutuwa naman si Aliyah sa soup. Medyo ano lang siya, lasang, ano may dahon, kasi spinach. Nasasarapan naman siya. Worth it naman. And, ayun, may mga orders pa kami. Ito yung trout fish. And yung tolma, which is yung parang grape siya na may beef yung loob and rice. Then, this vegetable risotto. Later, on the last part of the video, ipapakita ko sa inyo kung magkano yan per order. Tapos yung croutons, which is super favorite ni Aliyah. And we also ordered this pomegranate wine just to try it, diba? Yun yung pinakamura sa ano nila, wine nila. It's 14 reals per cup, super mura. Unlike dito sa Qatar na ang mahal niyan. So, ayan nga yung croutons na super intriguing yan. Akala ko for free. Humingi pa kami ng isang piraso niyan kasi naubos ni Aliyah. Yun pala, may bayad pala yun. Akala ko naman, complimentary lang yun. Nakita ko sa bill namin is nabayaran na namin yung croutons. The review sa mga in-order namin. Itong barbecue trout fish, which is good for sharing. Masarap naman siya actually. May mga tinik pero nakakain naman siya. Malambot yung ano, yung meat niya. Then, itong vegetable risotto, which is isa din sa nagustuhan ko. Masarap yung pagkakaluto niya. Tapos malasa siya. For me, it's a 10/10. Isa din sa favorite ko itong tolma. Para siyang yung sa Arabic dito na ganyan na grape leaf siya. Pero yung loob niya is rice. Ito puro beef siya. So nice nung lasa. Maano siya. Medyo maalat pero masarap. Then yung spinach cream soup, which is okay naman. Nagustuhan yan ni Aliyah. And of course, ang rice, di mawawala yan. Ang gamit nilang rice dito is basmati rice. Hindi siya jasmine rice. So here's the total of our bill. 22,000 kasama na yung service charge na 10%. Diba? Laking pera, diba? So, it's like 200 reals, good for 3 person. Is it worth it? Yes, I think so. It's worth it. Masarap kasi naman yung food nila. Hi! Hi, Tito Balong! Hi, Tito Balong! Adobo ito. Kakawit tayo? Hindi, wag. Remove your hand. Don't remove, may dog. Sige. Don't remove, may dog. 100 meters, turn right onto Vardanen Street. Aliyah! Aliyah! Hi! Can you open a little bit of the window? Oh, big, it's snowing! Wow! Okay na lang. Snow! What's that? Snow!
Go. Careful. Come here. Okay, look at mommy. Wow. Slow. You're slow. Wow, snow, baby. Snow. Basa, oh. Wow. 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 Snow, baby. Look. Look at this snow. Wow. See, wow. Snow. Look at the baby ko. Wow. Snow. Walk na ikaw, walk. Focus sa snow. Walking? Walking ka? Oh, hi, say hi. Hi. Look at here. Look at mommy. Look at mommy. Hi. Hi, Snow. Grabe yung snow. Yan, dito lang tayo dito. Hey, dito, Snow. Yay. Yay. Iba talaga pag ukay-ukay. Okay lang din talaga mga damit. Ukay-ukay ang malakas eh. Tsaka pag ukay-ukay, kahit iragid mo, wala ka nang pakialam. Ngayon na, hindi natin alam kung anong history ng dito. Kung anong history ng damit. Yung Peggy Bell. Aliyah. Ano na hinig ka? Ilalamig ka na yan. Lamig na yung yung mukha niya namumula. Hindi, sige, pababain mo, palakarin mo. Namumula ng mukha ni Aliyah. Please? Palakarin mo, ah. Ha? Lamig. Huwag ka na lang. Ang sayang, may ando sila kuya. Aliyah! Aliyah! Where are you? Wow! Wow! Hi! Say hi, Aliyah! Wait lang, natanggal na pati. Hi, Aliyah! Aliyah, kasi huwag ka malikot. Natatagalan tayo. Meow, meow. Meow, meow. Yay! Yay, say yay. Yay! Look at Mabala. Look at Mabala. Ay, nawawala. Oh.